Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Ang text po natin ay nasa Galatians 4:4. Galatians 4:4, ganito po ang sinasabi, "But when the fullness of time had come, God sent forth His Son, born of a woman, born under the law." Sa Tagalog, ganito po yung sabi, "Ngunit nang dumating na ang takdang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak sa mundo. Ipinanganak siya ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan." Ang title po ng atin pong pag-aaral ngayon ay Unwrap the Gift of God. Siguro po, pinakamasarap talaga na buksan yung pong regalo ng Panginoon para po sa atin. Kung meron po mga tao na para nagbibigay po sa atin, na very excited po talaga tayo, siyempre, iba po pag si Lord po ang nagbigay sa atin. Yan po yung parang nagdudulot po sa atin ng kakaibang excitement at gustong-gusto po nating makita kung ano po yung laman. So, speaking po mga kapatid, speaking ng gift, okay? Nakatanggap na po ba kayo ng regalo mga kapatid? Yung iba very early nakatanggap na po ng regalo kasi yung iba nag-exchange gift na po ng November. Hindi ko po alam, sa sobrang busy po ng mga tao, baka next year, October pa lang, nagse-celebrate na po talaga at nagpa-party-party na po tayo, Christmas party. Wala na pong malagyan ng time. Kumisa kahit weekdays, puno na rin. Kaya po, at least yung iba itinawid. December 1, saka po sila nag-party para nasa December pa rin. So nakatanggap na po tayo ng gift. Amen? Yung iba baka wala pa, pero at least marami na po sa atin nakatanggap po ng gift. Tanungin ko po kayo mga kapatid, meron po ba kayong natanggap na gift na ang tingin po ninyo, it is just parang hindi ordinary gift, kundi more than a gift. Parang may kasama siya. Okay? Gets nyo po ba ako mga kapatid? Hindi lamang ang nire-represent niya yung value, hindi lamang po ang nire-represent niya yung pong gift mismo. Mukhang may nakita kayo at naramdaman po kayo doon po sa gift na ibinigay sa inyo. Meron po ba kayong instance na gano'n? Na yung regalo na ibinigay po sa iyo ay it represent more than just a gift. More than just the material value. Parang may kasama, no? Hello mga kapatid, hindi ko alam kung nakaka-connect po ako sa inyo. Yung parang may kasamang puso, parang ganon, na parang bigyan ko na kayo ng idea. Mukhang hindi lang ito basta gift, mukhang nakaramdam ako ng pagmamahal nung ibigay ito sa akin. So may kasamang puso, baka may kasama ding atay, may kasamang balon-balunan. Ayan, ibinigay na, in other words mga kapatid, baka ibinigay na talaga lahat sa atin. Hindi natin pinag-uusapan yung value, kundi may naramdaman ka behind the giving. So hindi lamang behind the gift or behind the value of the gift, mukhang may kasama pa ito. Palagay ko, naintindihan niyo na po ang ibig kong sabihin. Kaya po, yung topic po natin na unwrap, and particular, yung pong topic natin ngayon na unwrap the gift of God, sana po maramdaman po natin na bukod sa napaka-valuable ng ibinigay, kasi yung anak ang ibinigay, napaka-valuable ng pag-ibig ng Diyos sa atin, behind that, sana marami pa rin po tayong makita at marami pa rin pong ma-develop po sa atin. Okay? So tingnan po natin ito mga kapatid. At yung verse po na to, napakayaman po ng ibig sabihin. Actually, nagsimula po tayo sa book ng Genesis. Genesis what? 3:15. Na doon pa lamang po makikita po natin, very early, after the fall of man, ibinigay na po kaagad yung provision. Di po ba? Grabe po yung faithfulness ni God. Grabe po yung kindness po niya, na nung magkasala po yung mga tao, eto na po yung fall of man, nagkasala po yung ating ninuno, kaagad-agad po nahandun yung pagpapakita niya ng mercy. Ayaw niya mapahamak talaga yung tao na kanya pong nilikha. So, ma-appreciate po natin yon. Actually, 5 Sundays lang kasi tayo Tama po ba? 5 Sundays ang December. So, nag-iisip po ako, dadaan pa po tayo ng prophecy po ni Isaiah.
At tandaan po natin, lagi po natin ginagamit yung Isaiah 9:6. For to us a child is born, di ba? He will be called Wonderful Counselor, Everlasting Father. So, inihula pa rin. Pero dahil 5 Sundays lang tayo, after ng mga prophecy po na yan, eto na po mga kapatid yung kaganapan. Sabi po doon sa verse, ngunit nang dumating na ang takdang panahon, ito na po yung katakdaan ng panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak sa mundo, ipinanganak siya ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan. So i-unwrap po natin, itong verse na to, i-unwrap po natin yung kabutihan ng Panginoon, ano po yung may kinalaman sa timing, ano po yung may kinalaman po sa gift, ano po mga bagay po yan, ano po yung purpose at mission po ng ating Panginoong Jesus. Ang una po, unwrap the perfect timing of God. Unwrap the perfect timing of God. Balatan po natin mga kapatid, yung timing na sinasabi po dito. Sabihin nga po natin, timing. Sanay po ba tayo sa timing? Alam po ninyo yung mga joker, yung mahilig magbiro, magagaling po sa timing po yan. Alam po ninyo kung minsan kahit nakakatawa po kayo, pag nahuli po kayo ng ilang minuto, parang, ay hindi na lang. Huwag mo na lang bitiwan kasi hindi na matatawa yung mga tao. Alam po ninyo yung mga bitaw po natin ng mga salita minsan, nakakatawa lang po yan, but few minutes away doon sa pangyayari, maaaring hindi na matawa ang tao. Minsan kahit po yung sa mga counseling, yung salita na dapat mong bitiwan ngayon, hindi mo na bitiwan, maya-maya po wala na po yung pakinabang. Kasi po, nagmamatter po talaga yung timing. Kaya ang sabi po sa mga ngaral, there is a time for everything. Tama po ba? Merong tamang pagkakataon sa tamang panahon. Kaya hindi basta sige-sige lang, yung parang bara-bara lang po tayo. Kung ano yung gusto natin gawin. So hindi na po tayo nag-iintay po talaga ng timing. So unwrap the perfect timing of God. Sabi po doon sa verse na binasa po natin, Galatians 4:4, yung unang bahagi, when the fullness of time had come. Yan. But when the fullness of time had come, nang dumating na ang takdang panahon. Alam po ninyo, sabi po ni John Piper, hindi ko alam kung nasa PowerPoint po natin, pero sabi po ni John Piper, the birth of Christ is the result of God's perfect timing. Nothing is left to chance. Okay? Ang kapanganakan ng Panginoong Jesus ay resulta ng timing ng Panginoon. Tamang pag-aaral ng timing para ipanganak ang kaisa-isang sanggol na magliligtas po sa sanlibutan. Nothing is left to chance. Hindi po ito, sabi nga po natin, hindi random, okay? Hindi accident. Talagang nakaplano po ito. Intentional po ang ginawa po ng Panginoon. Ito pong quote na to, nagre-remind po sa atin na ang gawa ng Panginoon, nahandong po talaga yung perfect timing in our lives. Okay? There is no accident in your life. Tingnan po ninyo yung katabi po ninyo. Yan. Mukha lang po na aksidente, pero hindi po talaga. Wala pong aksidente sa buhay po natin. Okay? So, while parang sabihin po natin, we may struggle. Marami po tayong kinakaharap na mga bagay. Okay? Parang antingin po natin, parang out of control po tayo, but God is still in control. Hello mga kapatid, pwede po ba nating palakpakan ng Lord yan? So we can trust God's timing for each moment of our lives. Dahil ang God ay intentional po sa kanya pong timing. Lalo, much more sa birth ni Jesus Christ, and nothing in our lives happen by chance. Hindi po, wala pong aksidente po dito. Kasi yung praise na fullness of time in Galatians 4:4, particularly, it refers specifically sa divine appointment ng history. Okay? Meron pong historical, meron pong political, at meron pong spiritual. Pag pinag-uusapan po natin, anong timing ang sinasabi po dito? Madalas po nating banggitin po yan. Anong timing? Bakit binabanggit po dyan? But when the fullness of time has come, ano pong timing? So may kinalaman po yan historically, okay, politically,
and spiritually. Tatlong bagay. Ano po may kinalaman po mga kapatid sa history. Alam po ninyo, historical, pag pinag-usapan po natin yung historical, alam po ba natin yung Pax Romano? Narinig niyo na po yung Pax Romano? Yung peace in Roman. Yan. Ano Kuya Abe? Roman peace, okay? Sa Tagalog, kapayapaang Romano. Hindi ko po alam, hindi ko po masyadong natatandaan. Pero dumating po ang Roman Empire sa panahon po talaga ng kapayapaan. And pwede po natin sabihin siguro, mga 200 years, meron ganong klase ng kapayapaan in Rome. At eto po mga kapatid, yung pagkakataon na parang hindi ka deprived, yung pwede ka magbigay ng iyong sariling idea, so hindi ka ini-interrupt, okay? Nahandun po na pwede ka magtayo ng movement na kumbaga pwedeng hindi ka, wala kang nababiolate, okay? So yan po yung mga panahon po na yan mga kapatid. Without interruption, yung mga pwede ka maglakbay-lakbay at ibigay mo yung sarili mong mga ideas. And kung ipapanganak ang atin pong Panginoon, it will allow the gospel to spread quickly. Dahil time po yan ng peace, meron pong Pax Romana na sinasabi po natin, ito po yung pagkakataon, it will help and allow the gospel to spread quickly. Okay? Alam natin na kaya ang Panginoong Jesus ay bumaba sa lupa, nagkatawang tao, para po mabahaginan ng lahat ng mga tao at maligtas. Okay? It depends na lang po mga kapatid kung i-deprive or may resistance sa mga tao. Baka sabihin nyo, bakit merong mga hindi sumampalataya? Okay? Depende na lang po yan mga kapatid. Although may kapayapaan, pwedeng maibahagi, may freedom, pero alam po ninyo mga kapatid, depende po yan kung may resistance sa mga tao. Para pong sa bansang Pilipinas po ngayon. Alam po ninyo, pag lumabas po tayo, may pipigil po ba sa inyo? May freedom tayo to share the Word of God, to share the gospel. Kaya pwede naman po talaga tayong mag-invite ng mga tao na mababahagi ng salita ng Panginoon na makakasama po natin sa church, makakasama po natin sa atin po mga cell group. Okay po? Pero kahit may kalayaan, it depends kung may resistance yung mga tao. Kung naglalagay po sila ng mga pader para hindi po nila talaga tuluyang isurrender ang buhay nila sa Panginoon. Meron din pong political. Politically, mga kapatid, timing po ang kapanganakan ng Panginoong Jesus. Why? Kasi yung Roman Empire po nag-rule sa mga large territory. So dahil malawak ang sako po ng Roman Empire, ang ibig pong sabihin po niyan mga kapatid, yung kanila pong political structure ay in place. Okay, nahandyan po, nakaayos ang kanila pong political structure. And then, one language po sila, nag-uusap po sila in Greek, okay? Meron pong unified legal system. Malaking tulong po yan mga kapatid. Yung meron po silang common language, nandyan po yung Greek na salita. At yan po ay malaking tulong para po ma-facilitate ang communication and the spreading of the gospel. Ang bottom line po, lagi niyan mga kapatid, ang bottom line po talaga, yung sinasabing in the fullness of time, yung pong matuling pagbabahagi ng salita ng Panginoon. So dahil politically nagro-rule ang Roman Empire sa higit na mas malaking lugar, yan po mga kapatid ay malaking tulong para ma-facilitate ang communication at maibahagi ang salita ng Panginoon. Yung hirap isipin, pagka laging napipigilan tayo, ang pumipigil lang sa atin ang ating sarili, pero hindi naman po tayo deprived para ibahagi ang salita ng Panginoon. And spiritually speaking, sabi natin, historically,
politically, and spiritually. Ano po ang may kinalaman sa spiritual, doon po sa praise, doon sa kauna-unang bagay ng verse na sinabi, but in the fullness of time. Alam po ninyo, spiritually, maraming mga Jewish people that time, naglolong po talaga sila for the coming of Messiah. Alam po nila, may darating po na tagapagligtas as prophesied in the Old Testament. Kagaya po nung binanggit ko kanina, sa book po ni Isaiah, okay? At si Isaiah, isang propeta. At ito po ay nag-create po sa kanila ng anticipation. Sabihin nga po natin, anticipation. Alam po niyo, pinakamasarap po yan, parang nag-a-anticipate po tayo lagi talaga ng mga spiritual na blessing po ni Lord. Lalo na po sa ating worship, sa ating pong pagsamba sa Panginoon. So meron po silang anticipation, meron din po silang readiness for the coming of the Savior. Hello mga kapatid. And ibig sabihin, kung sila po nag-anticipate, bukas na po yung loob nila. Okay? Bukas po yung puso nila. Ang problema lang po mga kapatid, dahil naglolong na po sila sa spiritual, meron po silang kauhawang spiritual, na-introduce po ang ilan po mga ideas ng gods for their searching. Kasi naghahanap po sila eh. Alam po ninyo, kapag naghahanap po tayo minsan, nagsisik po tayo, at hindi po tayo humingi ng wisdom sa Panginoon, nalilid po tayo sa mixed religious ideas. Okay? Kagaya po nila. Alam po natin si Paul no, sa book ng Acts, yung paglipat-lipat po niya ng mga lugar, nakakita po siya ng mga tao na sumasamba sa ibang Diyos. Okay? Meron nga silang sinasamba, hindi daw nila alam no? To the unknown God. Ibig sabihin, grabe po, no? Sa kanila pong kauhawan, kahit na lang sinasamba nila, kahit puno and everything, na parang iniisip nila, connected ito sa supernatural, so sinasamba po nila. Kaya ang worship po nila, kumisa nakalagay, to the unknown God. Pero sabi ni Paul, doon sa unknown God, ipapakilala ko sa inyo yung tunay na Diyos. So, sa spiritual, nahandon po yung kanila pong longing, nahandon po yung kanila pong anticipation, meron pong spiritual climate, okay? Nahandon na po, may spiritual climate po sila, and that made the people more receptive to the message of hope, salvation, and relationship with the one true God, okay? Yan po yung maganda mga kapatid, ho? Dahil may spiritual climate na, nahandun na po, nararamdaman na po nila mga kapatid, yung pong kanila pong longing, so very receptive na po sila na matanggap po ang mensahe ng pag-asa, mensahe ng kaligtasan, at mabuild yung kanila pong relasyon sa atin pong Panginoon. Ulitin ko lang po mga kapatid, God's plan was not random. Okay? It was perfectly orchestrated. Pag sinabi nating random, di ba? Random, by chance. Okay? By chance. At kumisan, pag nasa highway ka, may mga random na ganun eh. May mga random na hulihan. Di ba? Yung parang natripan ng mga pulis na magkaroon ng operation o nadadamay ka, di ba? May mga random lang, hindi consistent. So pero alam po ninyo, yung kapanganakan ng ating Panginoong Hesus, di ba? Yung timing po niya, hindi po random po yan. Nasa perfect time po siya. Talagang masasabi po natin na ang Panginoon ay intentional sa bagay po na to. So the world was prepared for Christ's arrival culturally, politically, and spiritually. Ano po ang application po natin dito mga kapatid? Ang timing po ng Panginoon sa buhay po natin ay perfect. Okay? Do you believe mga kapatid? Naniniwala po ba tayo
na perfect ang timing ng Panginoon. Although hindi po natin lagi siyang naintindihan, ano? Lord, bakit hindi pa ngayon? Okay, kadalasan ganun po tayo no? Alam po ninyo, ako po minsan iniisip ko, mahina ba talaga akong tao? Parang gano'n, nag-iisip ako. May pagkakataon, parang nahihinaan ako sa sarili ko. Halimbawa, parang yung iba ay parang sobrang advanced na, ang dami nang nangyari sa buhay. Okay? Kumisan, halimbawa, parang pagbili ng isang bagay, pagpapatayo ng bahay, pagbili ng sasakyan, grabe yung iba ang tulin. Pero halimbawa, nag-iisip po ako kasi yung mga sasakyan po namin, bagitin ko na po sa inyo, yung mga sasakyan po namin medyo luma na rin, okay? Ang laki na rin po nagagastos pagka nasira. So nag-iisip-isip din naman ako dahil yun nga, medyo tumatanda ng konti. Okay, 40 plus na rin. So dahil 40 plus na ako, nag-iisip ako sana, Lord, magkaroon naman ako makapag-drive naman talaga ako ng brand new na sasakyan. Pero alam po ninyo, urong-sulong talaga ako. Okay? Nagpaplano akong personal sa aking sarili, pero lagi ko pong ikinukonsider yung green light ng Panginoon. Yung timing ng Panginoon. Hindi ko po alam sa inyo, no? Yung pag naisipan nyo ba, sige lang. Yung parang bahala na si Lord, di ba? Yung iba, hindi nga si Lord ang bahala. Sabi nila, bahala na si Batman. Di ba? Pati si Batman na namamahinga, isinalay po natin sa atin po ang pagmamadali. So hindi po, napaka-impatient po natin. So lahat na kino-quote po natin, natutulong po sa atin. Pero hindi po ganyan ang buhay. Ang buhay po talaga, bumabase po talaga tayo sa timing ni Lord. Okay, nag-iipon ka naman, nangangarap ka naman, nag-e-effort ka naman, nagtatanong ka din naman. Pero alam po ninyo, may part po tayo, pero dapat ang malaking bahagi po talaga yung timing ni Lord. Di po ba? Minsan isusubo natin yung ating sarili sa isang bagay, tapos hirap na hirap po tayo. Tapos hindi natin alam talaga ang gagawin. Parang litong-lito tayo. Kasi pumasok po tayo abruptly, agad-agad sa isang bagay. Hindi po natin hiningi yung timing po ng Panginoon. So ang Panginoon di po nagkakamali sa mga timing po niya. Hindi lang po natin naiintindihan po yan, mga kapatid. Pero ang God, nag-i-intervene. Hello? Ang God po nakikialam sa sitwasyon po natin. Pag sinabi natin nag-i-intervene, palagay ko, mas maintindihan po natin sa normal na usapan, nakikialam si Lord. Pumapagitna, okay? Nag-o-orchestrate, siya po ang kumikilos. Kaya po, ang Panginoon, sabi po natin, perfect time po yan. Yung mga gift na binibigay po sa atin. So God's timing is always right. Although kumisan pakiramdam natin, mukhang na-delay si Lord, no? Parang napaka-delayed ng pagbibigay ni Lord. So God is never late. He acts on the right time. God is never late. He acts on the right time. Pwede po ba natin, mga kapatid, basahin po yan? 1, 2, 3. Sana po maiwan po yan. No? Ang dami ko sinasabi, pero dapat po maiwan po sa atin yan. Kasi but in the fullness of time, meron po talagang fullness of time. Alam po ba ninyo, maganda rin po talaga yung hindi ko alam sa lalaki, pero sa babae, yung naglilihi ka, di ba? Nagsimula kang maglihi, tapos ipinagbuntis mo. Pero hindi pwede pagbuntis mo, gusto mo talaga ilabas ka agad. Di ba? Yung parang gusto ko na talaga magka-baby, di ba? Isang buwan pa lang lumabas ka na. Hindi pwede pong ganun May mga timing po talaga. So ipinaglilihi, ipinagbubuntis, saka po ipinapanganak. Ibig sabihin, ganun din po sa goal natin, ganun din po sa mga vision po natin, mga dinidesire po natin sa buhay. So dinidesire, ibig sabihin, pinaglilihi, tapos ipinagbubuntis, meron po tayong ginagawang paraan, and then eventually, iniluluwal po yan, ipinapanganak. Yung po mga vision, yung po mga pangitain po na yan. And God is never late. He acts on the right time. And number 2 po natin, mga kapatid, unwrap Christ's identification with us. Unwrap Christ's identification with us. Sabi po sa verse
yung sumunod na line, sumunod po na sentence, God sent forth His Son, born of a woman. Okay? But in the fullness of time, ito po yung kasunod, God sent forth His Son, born of a woman. So, binanggit po dyan, isinugo ng Diyos ang kanyang anak. In other words, Jesus was fully divine. Siya po ay isang Diyos dahil ipinanganak din po na katawang tao, He is fully human. So, lagi pong binabanggit po yan sa theology, He is 100% God and He is 100% man. Kasi hindi po natin ma-appreciate, mga kapatid, ang pagkakatawang tao niya at yung paghihirap po niya, pagbabata po niya, lalo po sa krus, kapag hindi po natin naintindihan na siya po ay 100% man. Pag iniisip natin, God yan di ba? O nung nagutom yan, kaya naman niyang busugin ang sarili niya kasi God yan Baka na ipinapako yan sa krus, hindi naman talaga siya tao, kundi siya ay God, kaya nagkukunwari lang na masakit, parang ganyan. So hindi po mga kapatid, tumigis po talaga yung kanyang dugo. At katulad po na isang tao, siya po ay namatay sa krus. Okay? So, He is 100% God and 100% man. Pag sinabi po natin, unwrap Christ's identification with us, ano po yung salitang identification po dyan? Ibig sabihin, gusto ng God talaga na relate po siya sa mga tao, relating to us. The fact that Jesus was born of a woman means that He can truly relate to the human experience. Yung karanasan po natin, mga kapatid. So, ang God po, hindi po siya, He is never a distant God, okay? Na parang walang connect sa problema natin. He is never a distant God na parang detached sa buhay po natin. Pero isang Diyos po siya, according to history, at alam po natin, namuhay po siya bilang isang tao. At na-experience po niya yung lahat ng experience po natin, mga kapatid. Sino po ba nakaranas po dito ng joy? Yung masaya ka talaga. Di po ba? Yung sobrang saya mo. Actually, marami po nakapanood ng dance move ko, yung aking sayaw. Hindi ko alam, marami yata ako napasaya, no? Pero nag-iisip ako kung uulitin ko pa yan o hindi na. Kasi po, pinakikiramdaman ko kay papatawag ako sa national. Pero minsan nga ganyan, nakaranas po tayo ng joy, nakaranas po tayo ng excitement, nakaranas din naman, of course, ng pain. Huwag po naman puro pain. Inuna ko na yung joy kasi ang dami na rin po nating pain. Diba? Ang dami na rin po nating sakit. Nakaranas na po ba kayo, mga kapatid, ng denial? Nakaranas po kayo ng rejection? Usually, pag mga denial, malamang niya, mga kaibigan po natin, pwedeng kasama sa buhay, kasama sa bahay. Mga kapatid, meron po mga denial. Tama po ba? Si Jesus, di ba? Grabe po yan. Yung malapit po niyang alagad, meron pong denial. So naranasan po niya lahat yan, mga kapatid. Yung hapdi, yung sakit, yung masalang po sa temptation. Yung iba sabihin natin, masalang ka sa temptation. Meron nga po tayong kante, no? Sapagkat kami ay tao lamang. So we justify yung atin pong mga weaknesses para mag-give in sa sin. Pero ang Panginoon, sapat po yung biyaya niya, no? Sabi po ni Paul, His grace is sufficient for us. Sapat ang biyaya ng Panginoon para po tayo ay magtagumpay. Kaya si Jesus Christ nakaranas po ng temptation. Hindi po niya i-justify na siya po ay lumalakad at namuhay bilang isang tao. Nagtagumpay po siya, overcomer po siya, dahil ginamit po niya ang salita ng atin pong Panginoon. So we experience joy, we experience pain, we experience temptation, we experience, of course, suffering. May mga suffering din po tayo, mga kapatid. At
yan po mga struggle po natin sa buhay. Naranasan po ng Panginoon. Okay? Naranasan po yan ng atin pong Panginoong Jesus. So, yan po natin maintindihan because Jesus was born of a woman and lived as human in His personal way. Naintindihan po tayo, yung mga struggle po natin. Actually, yung writer po ng Hebrews, isinulat po niya ito, Hebrews 4:15. Tingnan po ninyo yung Hebrews 4:15. For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who is in every respect has been tempted as we are, yet without sin. Hebrews 4:15, that is very clear na ang Panginoon, meron po tayong isang saserdote na nagsisimpatize sa atin pong mga weaknesses. Meron po tayong isang Diyos na sinubok, tempted in every way as we are, yet without sin. Hindi po siya nagkasala. Alam po ninyo mga kapatid, ito po nagpapakita ng malalim po na pag-ibig po sa atin ng Panginoon. Yung pamumuhay niya bilang isang tao. Dahil nag-mediate po siya sa atin at sa kanyang Diyos Ama. Number 3 po natin, unwrap the purpose of Christ's mission. Unwrap the purpose of Christ's mission. Atin pong tanggalan ng balat at buksan. Ano ang makikita po natin sa purpose, layunin ng Panginoon? Sabi, born under the law. Alam po ninyo mga kapatid, pag pinag-usapan po ang law at mga batas, mga kautusan, tingin nyo po ba may maliligtas? Hello mga kapatid. Wala pong maliligtas. Kasi po, sa 10 commandments, okay, sa 10 utos, pag nag-fail ka sa isa, hindi mo naganap ang isa, hindi ka na mako-consider na perfect. Kasi kung ang pamantayan po ay law, kung pamantayan po ay batas, wala pong tao na makakasunod po niyan no? Biro po ninyo, nasunod mo yung siyam, nadapa ka sa isa, burado na po yung 9. Pero sabi, born under the law. Si Jesus po ay nagkatawang tao, ipinanganak po as human, but Jesus came to fulfill the law, meeting its demands on our behalf. Gustong ipakita na kaya po niyang gawin yung sinasabi po ng batas. Okay? At ang purpose po niyan mga kapatid, para yung hindi natin kayang gawin ay magawa po niya, at because of His grace, ibigay naman po niya yung karapat-dapat na biyaya sa atin para tayo ay ma-connect, okay? Maitawid sa Ama, makaranas po tayo ng kaligtasan. Sabi po ni R.C. Sproul, the purpose of Christ's coming was not to improve our lives, but to completely transform them. The purpose of Christ's coming was not to improve our lives, but to completely transform them. Baka iniisip po natin yung kaya po marami, alam po ninyo, kung minsan, meron na po silang kinoconsider na Diyos. Especially in the Old Testament, meron silang collection of gods kasi iniisip po nila, mas marami, mas maganda. Okay? And they included God sa kanila pong sinasamba. May collection no? Kaya nga po, pati po yung Ark of the Covenant, talagang gustong mapa sa kanila kasi collection of God ang gusto po nila. Pero there is only one God na dapat po, doon po natin ibinibigay, isinusurrender ang atin pong buhay. Kasi po, baka iniisip natin, mas maraming God, mas mababago ang atin pong buhay. Kaya po, yung pag-i-include ni Christ sa buhay natin, parang in-include lang talaga at hindi siya yung kabuuan ng buhay po natin. Kasi iniisip natin, at least si Christ, pag in-include ko to sa buhay ko,
malaking tulong ito sa pagbabago. Buti nga kung pagbabago iniisip natin, kung minsan yung pag-i-include natin kay Christ sa buhay po natin para sa blessing, para sa healing, at para sa favor. Yan po ang mga iniisip po natin. Kaya mas maganda na rin naka-include si Christ sa buhay ko. Hindi po yun eh. The purpose of Christ's coming was not to improve our lives, but to completely transform them. So, ang buhay po natin na ta-transform from glory to another glory because of the grace of Christ na ibinigay po sa atin. Pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon? So, Christ's coming is the ultimate gift of grace. Biyaya po yan ng Panginoon. At siya po ay naparito para mapalaya po tayo sa curse of sin. Okay? Pinalaya po tayo sa sumpa ng mga batas at i-offer po sa atin yung grace, yung forgiveness, yung reconciliation, and eternal life. Isang bagay po yan na sobrang ma-appreciate po natin ang Kapaskuhan. Kaya po tayo nag-a-unwrap, mga kapatid. Kaya po tayo nagbubukas ng regalo po ngayon. Regalo po ng Diyos sa atin para masigit po nating ma-appreciate ang Pasko. Minsan po, parang ang Pasko dadaan na lang no? Parang naiisip natin yung Christmas party, naiisip natin talaga yung bonus, di ba? Yung mga gifts na pwede po nating tanggapin. Ay, may gift giving tayo sa may gift giving tayo sa next Sunday. Yan. May mga kaloob po na matatanggap po tayo. Pero kung minsan parang lalampas lang ang Pasko na gano'n. Wala po tayong spiritual climate na tinutukoy na maramdaman po natin ng Panginoon talaga. Sobra yung love niya Sobra yung pag-ibig po niya na ibinigay po niya yung buhay niya para po sa atin. But in the fullness of time, di ba? Talagang very timely. Para ang tao ay hindi mapahamak, ma-spread ang good news, ma-spread ang gospel, ipinanganak ang isang Redeemer, ipinanganak ang isang tagapagligtas. Pwede po ba nating i-appreciate? Pwede po ba nating i-highlight talaga yung pag-ibig ng Diyos? Palakpakan po natin ang atin pong Panginoon. Tayo po mga kapatid ay tumayo, tayo po ay mananalangin. Salamat po sa pagtubos ng ating Panginoon. Ang laki ng kabayaran. Kalugihan po sa langit, but it is a great gain for us, sinners. Nang Panginoon ay bumaba dito sa lupa, ipinanganak sa isang sabsaban, napaka-common. Biro po ninyo mula sa sabsaban hanggang sa krus. Mas pinili po niya yung mababang uri ng kapanganakan at mababang uri ng kamatayan para po tayo ay elevate, para po tayo ay itaas, at tayo po ay maging mga anak ng Diyos. I-appreciate po natin ang bagay po na yan this Christmas. Lord, maraming salamat po sa inyo sa umagang ito. Thank you so much, Lord, for your word. Salamat sa inyo pong personal way of meeting our spiritual needs this morning. Kayo po nagsasatisfy, Panginoon, sa amin pong mga longing na spiritual. Nawa po, Panginoon, ay sa individual, naranasan po nila, Panginoon, talaga. Ang salita po ninyo ay kumilos. At lalo po itong nagbigay po sa amin ng push para lalong mag-serve sa inyo at kilalanin po kayo as Lord, Redeemer, and Savior of our lives. Salamat po ng marami. Ito po, Panginoon, amin pong panalangin. In Jesus' name, amen and amen.